Ayan mga kapuso, katatapos lamang po ng press conference na isinagawa po ng high-level coordinating team ng Administrasyong Marcos. Kaugnay nga po dun sa update nila sa kalagayan, sa status at kinaroroonan ni Zaldico. Unang-una po sa kinumpirma ni Secretary Vida matapos nga nilang makapag-usap dun sa kanilang counterparts to sa Czech Republic na Ministry of Justice ay ang shinare po niya is this disappointing news according to them na wala na dito sa Czech Republic si Zaldico. At nung tinanong natin kung malaya na ba siya o nakadetain pa siya, ang sagot ni Secretary Vida, malaya na siya. So, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Hindi raw titigil ang pamahalaan sa kanilang pag-pursue kay Zaldico dahil meron siyang kinakaharap ng mga malversation at graft and corruption cases sa Sandigan Bayan. So lahat pa rin ng legal na paraan ay gagawin nila. Kaugnay na kabilang na rito yung kuha ng red notice from Interpol. Napakahalaga daw niyan kasi ito yung magsisilbing parang arrest warrant niya. Pangalawa, yung UNCAC o United Nations Convention Against Corruption. Ito ay gagawin pa rin nila. At bukod dito ay yung sinasabi raw ng Ministry of Justice na naging kulang ay yung kooperasyon ng ating dalawang police agencies, ng Philippine National Police at ng kanilang police dito sa Czech Republic. So, yun daw ang kailangan nilang gawin na pag-uwi ay kailangan makumpleto yung agreement na ito, yung cooperation agreement sa pagitan ng dalawang pulis para mas maisulong yung paghanap sa kanya. Nasaan si Zaldico? Hindi alam exactly ni Secretary Vida, pero ang masisiguro lang daw niya ay nasa loob pa rin siya ng Schengen area. Hindi rin niya masabi kung nakapag-apply na ito for political asylum. Dahil sa ngayon, ay nung nakausap nila yung Ministry of Justice, very limited lang information at kung hanggang dun lang daw yung maaaring maibahagi ng Ministry of Justice, ano pa raw ba ang matatanong? So, hindi na rin nila naitanong kung nakapag-apply ba ito sa political asylum. Pero, nonetheless, meron pa rin naman daw siyang maiuwi sa Pilipinas. At ito ay yung mga aral na kanilang nakuha mula rito sa kanilang karanasan dito sa sitwasyon nga ni Zaldico. Kinonfirm din ni Secretary Vida na noong April 16 noong April 16 na na-accost itong si Zaldico ay kasama niya ang isang driver at yung kanyang anak na si Michael Ko. At ngayon daw ay may leads at least silang pinanghahawakan kung saan siya hahanapin. As to yung mga susunod nilang hakbang, sinabi pa ni Secretary Vida na kumpiyansa siya na talagang maibabalik sa Pilipinas itong si Zaldico. Pero kung within this year ba, hindi siya sigurado. So, yan muna ang malalaki, very crucial information na lumabas mula sa ating pakikipagpanayam sa press conference nga na idinaos ng high-level coordinating team na Administrasyong Marcos. Pero ang sinasabi nila hindi sila titigil sa kanilang pursuit dahil merong mga kaso na kailangang harapin itong si Zaldico sa bansa. Kaya gagawin nila ang lahat ng paraan. Nabanggit lang, idagdag ko lang, na nabanggit kanina na merong 4 na countries na pwedeng lusutan. Ito yung mga borders na pwedeng lusutan via land. Kasi most likely ay via land ang ginawa nitong si Zaldico at hindi sa pamamagitan ng eroplano dahil nga kanselado na ang pasaporte nitong si Zaldico. Lumabas din pala kanina na meron siyang 3 passports pero yung isa expired na at yung isa yung official passport na kanyang ginagamit bilang isang kongresista at yung isa yung canceled na. So definitely lumiliit daw yung mundo talaga o yung maaaring puntahan ni Zaldico sa kanyang kanseladong passport. So with this at hand, kumpiyansa pa rin daw
ang pamahalaan na may uuwi, maibabalik sa Pilipinas si Zaldico. Alam na ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabi ni Secretary Vida, yes, alam na ng Pangulo, pero kung ano ang reaksyon, ano ang pakiramdam ng Pangulo kaugnay sa balitang ito, hindi daw niya masasabi. So yun muna, ang pinakasariwang balita. Patuloy po kayong mag-antabay sa GMA News, sa lahat po ng mga social media platforms, at of course sa lahat ng mga balita, mga programa ng GMA News para sa kabuuang detalye ng balitang ito. Ako po si Mariz Umali para sa GMA News.